Napatunayang hindi simpleng asteroid ang Oumuamua. Ayon kay Atlas, ang tatlong E ay hindi normal na kometa dahil sa kakaiba nitong galaw. Ang mga ilaw na napotograph noong 1950 ay hindi bituin ayon sa ebidensya at sinaunang teksto na hindi lang metapora. Unti-unti na nating nauunawaan. Iisa lang siguro ang kwento. May bagay na pumapasok sa kalangitan, dumadaan malapit at nawawala. Ngayon, itinuturing na siyentipikong anomalya ang lahat ng ito. Dati tinawag itong himala, ngunit nananatili ang tanong, ano nga ba ang tunay na likas ng mga misteryosong pangyayaring ito sa ating kalangitan? Paano kung puno ng di pa natutuklasang bakas ang ating kasaysayan, agham, at kalangitan? Ngayon, titingnan natin ang ilang mahiwagang pangyayaring tinatalakay ng mga siyentipiko sa buong mundo. Bago magsimula, iniimbitahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel para suportahan kami at hindi ma-miss ang susunod na videos. Noong 2017 natuklasan ng Pan-STARRS sa telescope sa Hawaii ang kakaibang mabilis na bagay sa kalangitan. Sa una, inakalang karaniwang maliit na katawan lang ito, asteroid mula sa pagitan ng Mars at Jupiter o kometang papalapit sa araw, tapos lalayo rin na may buntot. Pero sapat na ang mga unang kalkulasyon para maintindihan na may kakaiba. Hindi sakop ng ating solar system ang orbit nito dahil hyperbolic ang trajectory. Bukas ito, hindi sarado gaya ng mga planeta o periodic na kometa. Ibig sabihin, hindi konektado sa araw ang bagay na ito. Isang beses lang ito papasok sa field of observation, tapos mawawala na sa interstellar space at hindi na babalik. Isang natatanging pagdaan ito, hindi na mauulit at hanggang ngayon ay hindi pa nasaksihan. Tinawag ito ng mga astronomo na Oumuamua, salitang Hawaiian na ibig sabihin ay mensaherong mula sa malayo. Sa una, ang pangalan ay mukhang makata pero kalaunan na patunayang tama. Si Oumuamua ang unang interstellar na bagay na nahuli ng tao at isa rin sa pinakamisteryoso. Sa mga sumunod na araw, dumami ang obserbasyon at lumaki ang pagkalito. Walang buntot ng kometa o gas na lumalabas si Oumuamua nang lumapit sa araw at walang alikabok na nakita pero bumibilis pa rin ito. Hindi ito simpleng pagbabago, kundi isang misteryosong puwersa na nagtutulak dito palayo sa araw ng mas mabilis kaysa sa paliwanag ng grabidad. Parang matapos lampasan ang bituin, may biglang umandar na di nakikitang makina. Tinatangkang ipaliwanag ng mga siyentipiko, maaaring dahil sa bugso ng gas o pagsingaw ng hydrogen ice na walang iniwang bakas. Kahangahangang mga palagay, pero mahina. Kung talagang may naganap na pagbuga ng material, dapat sana ay nakita natin kahit kaunting alikabok, isang liwanag o anumang natitirang palatandaan, pero wala talagang kahit ano. May issue rin sa hugis. Ayon sa pag-aaral ng liwanag na pag-alaman ng mga astronomo na hindi bilog o regular ang hugis ni Oumuamua. Pwedeng pahaba na parang sigarilyo o manipis at patag na parang layag. At umiikot ito ng magulo, hindi regular, na parang walang balanseng galaw. Dahil dito, nagpasya si Avi Loeb, direktor ng astronomiya sa Harvard, na talakayin ang isang bawal na paksa. Nagpanukala siya ng hypothesis na maaaring magdulot ng dibisyon sa siyensya. Paano kung si Oumuamua ay teknolohikal na artepakto, hindi natural na bagay? Maaaring ito ay lumang solar sail na matagal nang lumulutang sa kalawakan, gawa ng iba at hindi natin, siguro libu-libong taon na. Alam ni Loeb na kontrobersyal ang hypothesis, pero giit niya, sinusuportahan ito ng datos. Ang pagsasama ng bilis ng walang emisyon, kakaibang hugis, at interstellar na trajectory ay lumilikha ng natatanging profile na wala pang ibang bagay na nagkaroon. Iba-iba ang naging reaksyon ng komunidad ng siyensya. May mga nagbabaliwala sa mungkahi bilang purong spekulasyon at may mga tapat na umaamin na si Oumuamua ay lumabag sa higit sa isang patakaran. Sa ngayon, wala pang modelong makapagpaliwanag dito. Ang natira ay hubad na katotohanan. Noong 2017, may isang di kilalang bagay na dumaan malapit sa daigdig nang walang babala at may kilos na di pa rin natin maintindihan hanggang ngayon. Pumasok ito sa kalangitan, dumaan malapit at umalis nang di na bumalik. Matapos ang pagkabigla kay Oumuamua,
muling may mensahe ang kalangitan. Sa 2025, natuklasan ng mga teleskopyo ang bagong manlalakbay mula sa kalawakan. Tinawag itong 3E Atlas. 3E bilang ikatlong interstellar na naobserbahan at Atlas dahil natuklasan ng teleskopyong Hawaiian. Ang Asteroid Terrestrial Impact Last Alert System ay isang automatikong network na binuo para bantayan at protektahan ang daigdig laban sa mapanganib na asteroid. Ang una, si Oumuamua, ay nag-iwan ng mas maraming tanong. Ang pangalawa, ang Kometa 2E Borisov na natuklasan noong 2019 ay isang klasikong kometa. Sa koma, buntot at kemikal na komposisyon nito, pamilyar na tayo. Walang misteryo. Pero ang pangatlo, muling nakakabahala. Lumabas sa unang pagsusuri, nakakaiba si 3A. Hyperbolic ang orbit niya, gaya ng inaasahan mula sa isang bagay na galing sa ibang sistemang bituin. Hanggang ngayon, walang kakaiba. May dumarating at umaalis. Pero ang nagpapabukod tangi dito ay ang kanyang eccentricity na sobrang taas. Ibig sabihin, sukdulan ang pagkabukas at bilis ng kanyang trajectory higit pa sa anumang interstellar na bagay na kailanman ay naobserbahan. Parang itinulak siya sa kalawakan ng kakaibang lakas, hindi lang dahil sa gravity, ngunit may mas kakaibang anomalya pa. Paatras ang biyahe na ito habang ang mga planeta, asteroid at kometa ay umiikot sa araw. Ang 3E ay gumagalaw pabaligtad sa direksyong minana ng solar system mula sa paunang ulap, kaya iba ang kilos nito. May konting pagkiling pero matinding anggulo, mga 100 at 75 degrees halos kabaligtaran sa eroplano ng ekliptika. Isipin ang kosmos na parang malaking expressway. Bilyon-bilyong sasakyan ang bumibiyahe sa isang direksyon. Pero biglang may isang sasakyan na pumasok sa kabilang daan at tumahak sa kabaligtarang direksyon, halos paralel sa iba. Isang imposibleng sitwasyon na tiyak na desisyon, hindi aksidente, ayon sa mga tagamasid. Tinangkang ipaliwanag ng mga maingat na siyentipiko ang anomalya sa natural na paraan. Maaaring itinapon ang mahiwagang bagay na ito mula sa sistema nito matapos ang isang magulong banggaan o malapit na pagtatagpo sa bituin na nagpalipad dito sa kalawakan. Walang tiyak na patakaran sa ganitong sitwasyon, kaya maaaring kahit saan tumakas. Sabi ng iba, maliit lang talaga ang ating halimbawa. 3 interstellar na bagay lang ang naobserbahan, kulang ito para sa maaasahang estadistika. Maaaring sa kalaunan, matuklasan nating hindi pala ganoon kabihira ang ganitong mga orbita. Pero isang detalye ang gumugulo kay 3 Atlas. Hindi lang retrograde ang galaw, kundi halos kabaligtaran pa. Tinatayang 0.005% lang ang posibilidad na mangyari ang ganitong trajectory. Ang hindi kapanipaniwalang posibilidad na ito ang nagtutulak sa iba, tulad ni astropisiko Avi Loeb na magsalita tungkol sa lagda na mistulang sinadyang disenyo. Tila palatandaan para kunin ang atensyon natin. At parang kulang pa iyon, tila niloloko pa tayo ng kanyang landas. Sa mga susunod na buwan, dadaanan nito ang pinakamahahalagang planeta sa ating solar system, Venus, Mars at Jupiter. Parang gusto nitong obserbahan ang mga ito isa-isa, sunod-sunod. Bagamat ayon sa estadistika, maliit ang posibilidad nangyayari pa rin ito. At kapag dumating na ang pinakamahalagang sandali, ang oras na si 3 Atlas ay pinakamalapit sa atin, mangyayari ang huling biro. Sa Oktubre 2025, sa peryelyo ng orbit niya, nasa tapat siya ng daigdig sa kabilang panig ng araw. Isang perpektong tugma na magpapawala sa kanya sa paningin sa oras na pinakakailangan natin siyang bantayan. Isang bisita na nagpapapansin at dumadaan malapit sa mga pangunahing planeta, ngunit nagtatago kapag dapat magpakita dahil sa limitasyon ng ating teknolohiya, ang araw. Alam niya ang kahinaan natin at ginamit iyon laban sa atin. May bagong detalyeng nakita ang mga teleskopyo. Ipinapakita ni 3 Atlas ang bahagyang aktibidad ng kometa. Malabong ulap, halos di makita ang buntot at may bakas ng tubig at carbon dioxide na kinumpirma ng Hubble at James Webb. Mukha ngang kometa ito, pero may duda pa rin dahil si 3 Atlas ay patuloy na misteryoso. Isang bagay na minsang parang kometa, minsan naman walang kapareho sa alam natin. Dumaan ito sa mga mahalagang planeta na parang pinagmamasdan, pero nung pagkakataon natin,
nagtago ito. Kung mahirap ang ngayon, pwedeng makatulong ang nakaraan. Bago pa man tayo bigyan ng mga teleskopyong pangkalawakan ng ilusyon na masilip ang bawat sulok ng kalawakan, nakabuo na ang mga astronomo ng isang tahimik na alaala ng kalangitan. Libo-libong plakang fotografiko, marurupok na salamin na may kemikal na emulsyon, ang dekadang nag-record ng kalangitan gabi-gabi. Ang mga arkibong ito sa mga obserbatoryo sa buong mundo ay parang itim na kahon ng universo ngayon. Isang nakalimutang yaman na may mga bagay na hindi pa kayang makilala ng ating elektronikong mata. Dito pumapasok ang proyektong VASCO na pinaikling tawag sa Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations. Pinamunuan ng astropisikong si Beatriz Villarroel. Nagpasya ang grupo ng mga mananaliksik na magsagawa ng isang simple ngunit revolusyonaryong operasyon. Ikinumpara nila ang mga litrato ng kalangitan mula dekada 40 hanggang 70 sa mga makabagong larawan para makita kung may mga kakaibang liwanag na lumitaw o nawala sa loob ng isang siglo. Simple lang ang prinsipyo. Kung mas konti ang nakikita ngayon kaysa sa mga dating litrato, may lumitaw na bagay na nawala rin pagkatapos. Hindi isang nagbabagong bituin o panandali ang liwanag, kundi isang bagay na di na muling nagpakita. Sa isang plaka noong Abril 12, 1950 lumitaw ang isa sa pinaka-nakakagulat na misteryo ng modernong astronomiya. Noong gabing iyon, nakita ng teleskopyo ng Obserbatoryo ng Palomar sa California ang 9 na maliliit na ilaw na magkakalapit sa isang bahagi ng langit. Kung iyon ay mga eroplano o malalapit na bagay, sa isang plaka na may mahabang exposure, sana ay nag-iwan ang mga iyon ng mga guhit ng liwanag, mga bakas ng paggalaw. Kung iyon naman ay mga kometa, sana ay nagpakita ang mga iyon ng malalabong buntot. At tungkol naman sa mga artipisyal na satellite na ngayon ay marami na sa ating kalangitan, noong panahong iyon ay wala pa. Gayunpaman, ang mga ilaw na iyon sa plaka ay hindi lang matatag, kundi sabay-sabay pang lumitaw. Walang nakita ang mga naunang larawan, pati mga sumunod at modernong teleskopyo ng katumbas ng mga iyon. Lumitaw ang 9 na bagong liwanag na itala sa salamin at biglang naglaho. Sinuri ng grupo ni Villarroel ang bawat posibleng karaniwang paliwanag. Maaaring may depekto sa emulsyon ng litrato, pero malabong 9 na magkakahiwalay at maayos na nakahanay na tuldok ay basta na lang matukoy bilang depektong kemikal. Panloob na refleksyon ng teleskopyo. Hindi rin matibay ang palagay na ito dahil ang pagkakaayos ay hindi tumutugma sa anumang kilalang optical artifact, variable na bituin o pansamantalang fenomena. Imposible, walang kilalang dahilan ang biglang pagbukas at pagkamatay sa parehong lugar at oras. At kung hindi pa sapat, may detalye pang ginagawang kaso ang palaisipan. 12 Abril 1950. Sa parehong araw, daan-daang kilometro ang layo. Ilang pahayagan sa California, kasama ang Los Angeles Times, ay nag-ulat ng sightings ng hindi kilalang lumilipad na bagay sa Monterey at San Francisco. Ang mga paglalarawan ay nagsasabi ng mga ilaw na nakita ng maraming independenteng saksi, kabilang ang mga estudyante at karaniwang mamamayan, hindi mga urban legend, kundi mga ulat sa dyaryo na maaaring beripikahin sa mga archive. Kaya sa isang araw, may 2 independenteng pinagkukunan tayo. Isang teleskopyo ang nag-record ng 9 na misteryosong ilaw sa langit, habang may mga saksi ring nakakita ng magkakasunod na makinang nabagay sa parehong oras. Mga pagkakataon lang siguro, pero kapag 2 independenteng pinagkukunan ang nagkakatugma tungkol sa isang pangyayari, hindi na pwedeng baliwalain ng investigasyon ito. Nang inilathala ni Vasco ang pag-aaral sa 9 na ilaw na lumitaw sa Lastra noong Abril 12, 1950 agad tumugon ang siyentipikong komunidad. Tulad ng madalas mangyari, kapag may kaharap kang anomalya na hindi mo maipaliwanag, nahahati ang opinyon ng mga tao. Sa isang banda, naroon ang mas maingat na posisyon, yung sinusubukang tapusin ang kaso sa loob ng hangganan ng mga kilala na. Pero hindi kontento sina Beatriz Villarroel at mga kasamahan sa simpleng paliwanag na iyon. Hindi dahil nais nilang pilitin ang alternatibong teorya, kundi dahil ang seryosong siyentipikong paraan ay nag-aatas na subukan lahat ng palagay, kahit hindi komportable, bago ituring ang pangyayari bilang pagkakamali. Kaya nagmumungkahi sila ng ideyang kakaiba, parang science fiction, pero may konkretong basehan sa pisika. Sa siyentipikong wika, ang glint ay maikling liwanag na refleksyon na nabubuo
Kapag ang patag na reflektibong ibabaw sa kalawakan ay perpektong naka-align sa pagitan ng araw at ating punto ng pagmamasid. Hindi ito sariling liwanag tulad ng bituin o aktibong kometa, kundi pasibong refleksyon lang. Liwanag ng araw na tumatalbog at agad umaabot sa teleskopyo sa lupa. Isipin mo ang relo sa pulso ng tao na kapag tinamaan ng liwanag sa likod, sumasalamin at bumabalik sa mata mo ang sinag ng araw. Isang biglaang liwanag, nakakasilaw, na tumatagal lang ng isang saglit at pagkatapos ay nawawala. Ngayon, isipin mong nangyayari ito dahil sa isang bagay na tahimik at di nakikitang gumagalaw sa malayong kalawakan, hindi dito sa lupa. Kung may maliliit na bagay sa langit na makinis ang ibabaw, natural o gawa ng tao, minsan pwede silang tamaan ng araw at lumiwanag sa atin. Hindi ito mag-iiwan ng bakas sa litratong plato. Hindi sapat ang tindi para magbuntot o mag-anino, pero sapat ang tagal para mag-iwan ng maliwanag na tuldok sa pelikula. At dito nakasalalay ang mahalagang punto, kung tama ang palagay na ito. Ang 9 na ilaw noong 1,900 at 50 ay tunay na refleksyon at pasibong ebidensya ng mga bagay sa labas, hindi depekto, signal o komunikasyon. May mga hindi nating kilala o nakikita, pero minsan ay sila ang nagbabalik ng liwanag sa ating araw. Siyempre, mahirap patunayan ang ganitong palagay. Para mapagmasdan, kailangan nating kalkulahin ang mga orbit, ibabaw, mga pagkakiling, mga datos na wala tayo at maaaring hindi na natin makuha kailanman. Pero kung tatanggihan natin ito, mas mahirap sagutin. Paano nagkaroon ng 9 na ilaw na sabay-sabay lumitaw sa parehong lugar na walang bakas bago o pagkatapos? Nagiging mas maselan ang investigasyon dahil kung tatanggapin ang teorya ng mga glints, dapat din nating tanggapin na may mga hindi kilalang bagay na tahimik na umiikot sa paligid na di nakikita ng ating kagamitan. At na dahil lamang sa isang pagkakamali sa pag-aayos o marahil sa isang kosmikong pagkakaligtaan, ay ipinapakita nila sa atin ang kanilang presensya kahit saglit lamang. Kapag nakikinig tayo sa mga modernong astronomo na tumatalakay sa interstellar na katawan, kakaibang refleksyon o mga landas na taliwas sa lohika ng galactic dynamics. Minsan iniisip natin na ito ay bagong fenomena lang na natuklasan dahil sa malalakas na makabagong teleskopyo. Gayunpaman, kung bibigyan natin ang ating sarili ng pagkakataon na lumingon sa nakaraan, matutuklasan natin na hindi ito ganun. Dahil ang tinatawag nating anomalya o glint ngayon ay may iba ng pangalan noon, mensahero, gulong ng apoy, karwaheng makalangit. At ang mga ulat na naglalarawan sa mga ito ay hindi galing sa mga nobela o alamat, kundi mula sa mga tekstong iningatan ng buong sibilisasyon bilang mga sagradong tala at mahalagang bahagi ng kanilang kasaysayan. Kunin natin ang aklat ni Ezekiel, isinulat ng propetang Hudyo na ipinatapon sa Babylonia. Sa isang tanyag niyang pangitain, ikinuwento niya ang pagbaba ng karwaheng mula langit na inilarawan sa mga salitang nakapagtataka pa rin ngayon. May lumitaw na gulong sa loob ng isa pang gulong, kumikislap na parang nagbabagang metal, at naroon ang espiritu. Mga salitang misteryoso, totoo, pero kapag binasa gamit ang pananaw ng isang modernong astronomo, nagkakaroon ito ng ibang kahulugan. Isang komplikadong estruktura na umiikot sa sarili nito, naglalabas ng matinding liwanag, na parang pinapagalaw ng isang panloob na lakas, at tulad ng biglaang paglitaw nito, bigla rin itong nawawala. Makikita rin sa Mahabharata ng sinaunang India ang mga kapanapanabik na paglalarawan. Ang mga bimana, mga sasakyang panghimpapawid na tumatawid sa kalangitan, kayang lumipad na parang mga ibon, biglang maglaho, magpalit ng direksyon ng biglaan, at umalis sa lupa pagkatapos ng isang nakakasilaw na kidlat. Hindi lang talinghaga, kundi patotoo tungkol sa mga lumilipad na bagay na may kaugnayan sa apoy at liwanag. Noong panahong walang teknolohiya o siyentipikong wika para ipaliwanag ito. Nandoon din ang mga tala ng lungsod, tinipon ng sistematiko na naging katangian ng mga dinastiya. Mga dokumentong tumatalakay sa biglaang paglitaw ng mga bituin, mga ilaw na nagbabago ng kulay, at liwanag na kumikislap at biglang nawawala. Kung mangyari ito ngayon, malamang ituturing itong gamma ray burst, solar flare, o orbital reflection. Maaaring metapora, relihiyoso, o makatang alegorya ang mga kwentong ito. Ngunit hindi dapat balewalain ang posibilidad na dapat imbestigahan.
na ang mga tekstong ito ay maaaring tala ng mga totoong obserbasyon na ikinuwento gamit ang mga salita ng mga taong walang ibang paraan para ipaliwanag ang mga ito. Kapag di maintindihan ng tao ang isang bagay, ginagawa niya itong simbolo at binibigyan ng relihiyoso o mitikal na kahulugan, tinatawag na anghel, Diyos o palatandaan. At kung ngayon, pinag-uusapan natin ang tungkol sa glints, mga hindi pangkaraniwang bagay na hindi sumusunod sa grabidad o mga orbitang paatras, baka kaharap lang natin ang bagong anyo ng isang matagal ng phenomenon. Sa puntong ito, matapos nating suriin ang mga interstellar na bagay na lumalabag sa batas ng kalawakan, hindi maipaliwanag na ilaw sa mga larawan at patotoo mula sa sinaunang teksto. Hindi na natin maaaring tingnan ang bawat isa sa mga pangyayaring ito bilang isang hiwalay na piraso. Isang anomalya na itatago na lang sa kahon ng mga hindi maipaliwanag. Kailangan nating umatras at tingnan ang buong larawan. Gaya ng gagawin ng isang investigador na kinokolekta ang mga hiwa-hiwalay na pahiwatig para malaman kung iisa lang ba ang kwento na kanilang sinasabi. Pumasok si Oumuamua sa solar system sa kakaibang ruta, bumilis at parang tinulak ng di nakikitang puwersa, saka umalis ng walang paliwanag. Si Trey Atlas ay sumusunod sa isang retrogradong landas na halos kabaligtaran, dumadaan malapit sa mga pangunahing planeta na parang gusto niyang obserbahan ang mga ito. At sa sandaling dapat na makita natin siya, nagtago siya sa likod ng araw, kaya naging hindi siya nakikita. Samantala, noong 1950 ipinakita ng photographic plate ang 9 na maliliit na ilaw na biglang lumitaw at nawala. Sa parehong araw na iniulat ng mga pahayagan ang mga nakitang disk sa kalangitan ng California. Ang sinaunang mga teksto, mula kay Ezekiel hanggang Kronika ng China, ay naglalarawan sa magkakatulad na pattern gamit iba't ibang wika. Mga ilaw na nagpapalit ng kulay, gumagalaw ng walang dahilan, at biglang nawawala. Kung titingnan sabay-sabay, makikita natin hindi na magkakahiwalay na pagkakataon, kundi paulit-ulit na pattern ng pag-uugali. Mga bagay na pumapasok sa ating kalangitan, nag-iiwan ng bahagyang bakas, hindi kailanman lubusang na pag-aaralan at biglang nawawala bago pa natin sila tunay na maunawaan. Maaaring hindi natin malaman kung sino o ano ang dumaan sa kalangitan natin at manatili itong misteryo ng matagal. Ang siyentipikong pagsisiyasat ay nagsisimula sa pagdududa at mga anomalya, hindi sa katiyakan. Kaya napipilitan tayong maghahanap ng bagong paliwanag. Marahil ang tunay na pagkakamali ay hindi ang kawalan ng ebidensya, kundi ang matagal na pagwawalang bahala sa palatandaan. At sa puntong ito, isa na lang ang maaari nating gawin. Tumigil sa pagbaliwala sa mga bakas na iyon at ipagpatuloy ang paghahanap ng iba pa. Tulad ni Beatrice Villarroel, sinusuri ang lumang glass plate. Tulad ni Avi Loeb, hinaharap ang pagdududa ng mga akademiko. Gaya ng ginagawa ng lahat ng tao na kahit walang tiyak na sagot ay hindi tumitigil sa pagtatanong. At kaya ang tunay na tanong, yung nananatiling nakabitin sa ibabaw natin, ay hindi na kung umiiral ba talaga ang mga fenomeno na ito o hindi. Ang tanong na hindi mabubura, paano kung dumaan na sila at iniwan tayo? Isang palatandaang ngayon lang natin natutuklasan. Kung nandito ka, ramdam mong may bagay na dapat pagtuunan ng pansin sa likod ng mga palatandaan. Sa channel na ito, hindi kami nagbibigay ng handang sagot, kundi patuloy kaming sumusunod sa mga bakas, nagtitipon ng palatandaan at nagsasaayos ng palaisipan na di pa nalulutas. Gusto naming marinig ang inyong opinyon sa mga komento. Sabihin ninyo ang iniisip ninyo. Kung nais nyo kaming suportahan, mag-subscribe, i-activate ang kampanilya at i-share ang video. Hanggang sa susunod na kwento.